Alam kong hindi na bago sa inyong balitang to, pero alam nyo ba kung ano nakakagulat? Ibaba ng PBA si Mikey kapag hindi siya bumalik dahil humihingi naman po siya ng sobrang laking sahod. Pakiramdam ko yung akala ni Mikey parang bilig itong PBA. Sa lahat ng players na nanghingi, itong si Mikey na siguro ang pinakagahaman sa lahat kasi sa sobrang laki ng hinihingi niya, hindi na kayang ibigay ng MVP camp. No ba yan, Mikey? Pangalawang update, isa pa to. Ang saya pa nga ni Jeron Teng sa larawang to. Napapabalita rin po si Teng na gusto pang doblehin ang sahod niya. Kaso ayaw ibigay ng Converge. Pero maswerte pa rin siya dahil SMB team na ang kumuha sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayaw pong umuwi ni Mikey Williams sa Pilipinas para sa another contract kasi kulang naman daw, hindi daw umabot sa gusto niyang deal. Paano yung sahod na gusto niya, yung pambilig? Abay akala niya talaga si Jordan Clarkson na siya, nagpapabayad talaga ng malaki. Sa katunayan, galit na po ang TNT management sa kanya dahil sa pera-pera niyang estilo na to. Alam niyo ba kung anong bago? Idudulog po ng TNT ang issue nila kay Mikey sa GAB at hindi lang yan. May isang agent na mula sa FIBA ang kinausap nila para makahingi ng tulong mula sa kanila kung ano ang dapat na aksyon para kay Mikey kasi ang ginagawa niya isang malaking kalabisan na talaga. In fact, hindi naman siya isang NBA player. Sumagot na po ang agent ng FIBA at sinabing kapag natanggalan ng lisensya si Mikey at napatunayan na ganun nga ang hinihingi niya, pwede po siyang maban sa PBA dahil napuno ng salop ng TNT. Mukhang ito na nga rin ang iba-blackmail ng TNT sa kanya. Kapag hindi siya umuwi at ayaw pa rin niya maglaro sa TNT, ibaban na siya ng PBA. So kapag ganun, ni Anino ni Mikey, hindi mo na yan makikita. Pero sa nakikita ko, baka palabas lang din ni Mikey to para makaalis na siya at makapuntang bilig. Bakit kailangan pa niya manghingi ng sobrang laki? Para siguro kapag hindi nabigyan ng TNT ang gusto niya, abay, hihingi na lang ito ng pag-release para makalaro na siya sa ibang bansa. Balita ko nga rin may nag-o-offer nga kay Mikey na limpak-limpak na halaga. Yung halaga na gusto ni Mikey, 2 million kada buwan. Anak nang, kung halimbawa naglalaro lang sa 500 to 900,000 ang kanyang tatanggapin, maghihirap na ba siya? Kung ako kay Mikey, babaan naman ng lipad. Baka yan ang dahilan ng pagkasira ng career niya. Dagdag pa ng spin sources, ang gusto ni Mikey yung malaking malaki pang matagalan na deal. Kahit alam ng TNT si Mikey ay vital piece sa kanila pero wala na silang magagawa. Matigas na rin ang management. Actually, ang dami rin galit kay Mikey ngayon kasi hindi na makatao yung panghihingi niya. May spekulasyon din na baka gusto lang niya mapuntang SMC kaya nagpapapresyo. Kung si Mikey nga ay ganitong klase na player, ang tanong ko sa inyo mga quiz, dapat na ba siyang iban sa PBA? Tara, second update naman tayo. Jeron Teng nasa SMB na. Kaya pala nirelease agad ng Converge kasi ang gusto pala niya ay mapuntang SMB. Ayon kay Sir Snow, si Teng ay humihingi ng dobleng sahod. So ang gusto pala niya ay 800,000 kada buwan. Practical din pala itong si Teng. Ayon din sa spin sources, ayaw rin mag-take risk ng Converge sa kanya dahil hindi naman daw siya sobrang galing para mabigyan ng ganitong deal. Si Anmisi nga na mas magaling pa sa kanya, hindi nga nabigyan ng 900,000 kada buwan. Ang SMB mga quiz, nagbigay sa kanya ng 2-year deal. Sa palagay ko, napunta nga si Teng sa SMB pero hindi naman niya nakuha ang double price na sahod. Ang importante, siya ay nasa title contender na team at medyo mahal nga ang presyo niya dito kumpara sa Converge. Ano bang nangyayari sa mga players ng Converge? Kahit hindi nila gusto, parang nagiging farm team na rin sila ng SMC. Tingnan nyo, si Anmisi nasa Ginebra, si Teng nasa SMB. Nako, baka si Justin Arana mapunta na rin Magnolian yan. Base sa kanyang stats, si Teng nagkaka-average ng 10 to 12 PPG pero mukhang maayos naman siya sa assist na nagkaka-average ng 6 APG. Pero eto hindi ko rin alam kung anong plano ng SMB sa kanya kasi may mga pagkakataon na kumukuha lang sila ng players dahil iti-trade pala nila kahit hindi man agad-agad, pero kapag hindi ka nila nagustuhan sa loob na isang taon, mag-goodbye ka rin. Tsaka dahil nga nasa caliber team siya, syempre may ikipagpatayan ka pa para sa minuto mo. Tingnan na lang natin kung ano pang kayang patunayan ni Teng sa isang team na napaka-loaded na sa star players. Pero itong si Teng, role player kasi yan. Sabihin na lang natin na heavy roster ng SMB, pero kulang nga naman sila sa mga role players. Yung akala mo na walang magti-take risk kay Teng kasi average player lang, ay sa SMB pala mapupunta. Anyway, congrats naman sa'yo dyan, Jeron Teng.